Actually, talagang totoo yan yung pagod Hindi lang on the physical state, pero yung sinasabi mo, spiritually tired. Nangihina ka na, tapos kailangan mo pang intindihin yung ibang tao, di ba? Pero sa totoo lang, as na-mention ko kanina, pero gusto ko siyang i-emphasize, yung pagmamahal ng Lord yung gusto kong kasi ibida. So, lagi ko sinasabi, kapag inilabas ko yung dragon, masisira yung testimony ko. Masisira yung, hala, hindi siya yung, ganito ba ang mga anak ng Diyos? Walang pasensya? Ganito ba yung mga anak ng Diyos? Very rude or very mainit din ang ulo? Ayoko yun nung makita ng mga tao sa akin. In fact, throughout the years, nag-struggle ako talaga with self-control. Kasi, parang for me, ang daling mag-react, ang daling mag-respond with everything that's happening, been happening sa paligid mo. Pero natutunan ko na hindi lahat ng emotion need ng reaction. So, hindi porket ito yung Binato humarap sa'yo. binato sa'yo, tutumbasan mo. So, minsan kasi ganun mabait ako sa mabait, di ba? Pero pag pinakitaan mo ko ng rudeness, tapantayan ko yung rudeness mo, and that's not Christ-like. Yun yan ang patterns ng mundo, yung di ba? mundo. Na mata sa mata, di ba? Kung paano ka sa akin, ganun ako sa'yo. Pero alam mo, gusto ko rin yung sinabi ni Melvin earlier na hindi mo alam yung pinagdadaan ng bawat isa. Baka mamaya kaya pala mainit yung ulo na kasi grabe nabasa siya ng ulan, bumiyahe pa pala siya ng 8 hours para makarating sa opisina niyo, tapos tatarayan mo. So sabi ko, hindi naman mahal maging mabait. It doesn't say much. And sabi ko nga, when I put myself into that mindset, diba, may pinagdaanan to minsan bibigyan ko siya ng time to breathe, sige, hinga ka muna. Minsan nanginginig pa sila sa harap ko. Pero sabi ko, Lord, hindi naman mahirap maging mabait. Kasi naging patient ka rin sa akin and I want that same gentleness na iparamdam din sa akin pag ako naman ang pumipila sa ibang government office. Gusto ko hindi rin na kasi mawat yung sasalubong sa akin. Yes. Na, kumbaga, iniisip, ganun ba ang gusto ko gawin sa akin? Ang golden rule. Pag pupunta ba ako sa LTO, gusto ko nakasimangot din sa akin. Tapos, so sabi, I try my best na i-reflect yung character yun sa trabaho na may dadating, nakikita ko ang lamig-lamig, nanginginig sa labas, nag-snow, bumiyahe. So, totoo lang, medyo kailangan mo talaga ng pagiging tao sa trabaho. Kasi, sa totoo lang, if sobrang rule-based ka, 9 pa start. Let them wait. Bahala ka dyan. Let them wait. Bakit? Sila ba boss dito? Ang daling gawin yun, pero actually, pag nakikita kita, Lord, nilalamig siya. O kaya, ano bang, ngayon pang open. Hindi, papasukin mo. In everyday, di ba? I-practice mo yun. So sabi ko, gusto kong, Lord, hindi man ako nagpe-preach, but in my work, hindi naman pagpasok sa akin ng John 3:16. Hindi ko naman nagagawa yun automatically But sometimes when presented with a scenario, a situation, how do you deal with it? Paano mo gagawin with love, di ba? So, sabi ko nga in the small things, minsan hindi ko naiisip, pero kung mahal mo ang Panginoon, hindi mo napamalayan na even in the little things, itatouch ka niya para i-extend mo yung grace, yung goodness, yung gentleness sa kapwa mo. So yun nga, sabi ko sa simple, pag nakikita ko sila na nilalamig, pag nagagalit sila na bungad nila sa akin ay, kanina pa ako sa pintuan, ganon. Practice pause. And sabi ko, Lord, teka lang, how do I respond na sa mga taong ganit agad? So, mahalaga sa akin na practical suggestion ko din sa mga tao. Parang practice nyo yung pause, di ba? Hindi niya lahat ng emotions na binabato sa iyo is papantayan mo ng same na energy, di ba? Pause mo and think, di ba? What should Jesus do? Or how would He respond sa mga taong ganito? And that's what helped me in my daily life. And that's what helped me talaga sa profession ko. Kasi hindi lang ako sa assistance to nationals na may problema. But even on a daily basis, ako rin yung mga sumasabit sa mga taong may consular concern. So, everyday nagko-frontline din ako aside from doing the heavy jobs behind the scenes na like re-rescue. So, kailangan it helps that may pagmamahal ka sa puso mo mula sa Panginoon. We can love because He first loved us. Tama po kayo, no? Nasabi niyo yung reactive versus proactive. Paano ba tayo magre-respond sa mga ganong sitwasyon or senaryo? Kaya yung gentle
pagiging gentle na nanggagaling sa Lord. Yun yung na-try nating i-apply. Kaya nga last month, kumukuha din ako ng requirements. Sinungitan ka ba? Oo eh. Tapos, buti na lang, meron tayong fruit of the Spirit. Sinabi ko talaga, kinurek ko siya, ma'am, hindi niyo naman po kailangan sumigaw o magalit. So, the next week, na pagbalik ko, hindi na siya galit. So, minsan, hindi man tayo yung kulang nun, dahil meron tayo, pwede natin silang i-correct. Na napakaganda pong example na binibigay nyo, no? Doon pala sa work nyo po, ganun yung service na pinapakita niya sa mga... Ako yung, pag pumupunta yung mata, yan yung smiling face. Ganun sila. Yan yung napitan mo kasi mabait. Sabi ko, glory to God. Kasi, nakikita nila na mabait pala ako. And ganun yung parang public service na binibigay ko. And it's not because ang bait kong tao, because may Diyos ako. And yun yung gusto ko makita ng mga tao. Pag talagang anak ka ng Diyos, hindi mo ka na ma-intimidate, you just help, you serve selflessly. Hindi mo kailangan i-practice na I'm in authority. Hindi ko kailangan ipakita na respetuhin mo ako. So, you just serve with the wholeheartedly na hindi mo kailangan mang-intimidate. Kailangan mo lang i-display yung love, i-display yung care. Kasi minsan may mga slow, paulit-ulit. You exercise na I would go extra minute, extra hour para tulungan kang maintindihan. And for me, walang mapapala dyan. Paglabas mo ba, pagsisigawan mo na mabait ako, most of the time hindi napapansin yung mga ganun. But it doesn't matter. Para saan ginawa ko yun? Para sa Diyos. And because I want them to know na itong taong to, kaya pala siya ganun. Diba? Gusto ko ma-connect nila eh. Kaya ka pala ganun. Minsan, casually, mapag-uusapan nila, religion mo, di syempre, ito na yung opportunity. I-share mo na tuloy yung gospel. Minsan, ganun. Actually, out of nowhere, ang Holy Spirit, siya pa yung magtitical ng curiosity sa mga clients mo. And now, you have the platform na sabihin sa kanila, ganito ako. Ito ang aking sikreto. Kasi, hindi man naman talaga trabaho na make them believe your faith. Pero, tanyaman mo sila. And in those small conversations, in those small things, hindi mo alam later on that they will need that. And yung maitatanim mong mga magagandang payo or magagandang salita ng Diyos, si Lord ang mag-open ang hearts nila. Hindi mo trabaho dapat paglabas niyo, Christian na kayong lahat. Di ba? hindi ko pinapressure yung sarili ko na dapat lahat ng mga taong mauupo dito is Christian na paglabas. Hindi ganun eh. Trabaho ng Holy Spirit yun. Ang akin lang is, every opportunity I get, sabihin mo yung goodness ng Lord. Sabihin mo yung kung gaano siya naging matapat sa'yo. Kasi in a place like Iran, lahat ng taong malapit sa'yo, distressed. And lahat ng tao tatanungin ka, paano mo nakakayanan sa bansang to? Ang dami-dami small talks na gano'n ng mga clients. Paano mo nakasayanan? Diba? And then, that serves as an opening na, kasi ni Diyos ako. And, makikita nila ako. Minsan hindi nagme-make sense for them, pero yun na pala yun. Ina-open na pala ni Lord yung mga opportunities for you to share. Not to take for granted lang natin minsan. Kaya alam nyo yung parang, lately lang to na-realize sa akin ni Lord in my times of reflection dahil ang haba ng maternity leave. So, sabi nga ni Lord, gamitin mo, sulitin mo yung pagpapadala sa'yo dito. Na, syempre magtrabaho ka, gawin mo yung trabaho, pero yung sabihin, in your line of work, how can you display yung goodness ng Panginoon? Sulitin natin na marinig din nila gaano sila naging mabuti sa'yo. Not because of anything, not because pinapressure ka na may mag-count tabs kung ilang tao natulog. Not because of that, but because gusto mo silang makilala ang Diyos. Diba? Dahil mahal mo ang Lord. So that really helps me parang realign yung aking focus and perspective na, Lord, hindi lang ako naging sensitive enough sa voice mo kasi masyado akong napangunahan ng fear, masyado akong napangunahan ng anxiousness. Pero sa totoo lang, hindi naman ako yung tinatamaan ng missiles. You are shielding me, so let me focus on my job, which is to help others. And to extend that help talaga na meron ako na ibibigay sa kanila. So, Lord, huwag akong mag-focus at noise. Kasi ang noise andyan talaga para i-distract ka, para gawin kang tuliro, para mawala ka sa attention mo. But it really helped me realize yung time of
time of rest ko, it allowed me to realize na, Lord, nangungusap ka pala sa akin. So now, I really want to respond to that and I want to go back sa mga taong natulungan ko. I want to continue to pray for them. Diba? Na, Lord, yung mga matanim ko sa kanila na ipag-pray ko sila, I still want to pray for them. Malaman man nila o hindi, diba? I want to pray for them. Kasi, ganun yung, naramdaman ko talaga, Lord, that you're calling me for that. In my line of work, helping other people. Pwede naman ako mag-relax sa pesa kung mag-type-type ng reports, di ba? Pero nalagay mo ako sa ground, Lord, to hear their actual experiences. To know these people, face-to-face, na marinig mo yung buhay nila. Sa totoo lang, iba-ibang buhay. And sabi ko, Lord, hindi ba't ito nga yung gusto ko nung nag-aaral ako? Gusto ko sociology na nakikita ko yung interaction na day-to-day life. And I'm grateful for God na binigyan niya ako ng realization. Ito yun, anak, I'm actually calling you. So, para it made sense and it allowed me to have a more deeper understanding sa trabaho ko na mahalin talaga to because I love the Lord. And God really honors your heart, ate. Na yun talaga into service eh. Kaya nga po, thank you, ate. Ngayon, include ko yun sa prayer ko. Lord, as I do my job, cover me. Please protect me from those noise. Para mas magawa ko yung trabaho ko. Gandang reminder po nun. Thank you, ate. Si Kuya Melj, as professor, what helps you remain faithful and practice gentleness in the way you treat or speak to others, especially when you're spiritually tired? So, gaya nga sinabi ko kanina, I remain faithful because God is faithful. God is faithful, no? Siguro, iisipin ng iba, paano ba nagiging faithful si Lord sa akin? Well, siguro kung napapanood niyo itong video na to, it's enough already. Buhay ka, nakakatulumig ka, nakakita ka, like, nakakanood ka. Actually, it's already a blessing, no? And still, God is faithful kasi ginising ka pa niya. Anyway, no, so, meron akong, ganitong practice na-enhance ko siya sa tagal ko na sa pagtuturo na bago ako humarap sa tao, kailangan pumunta ako sa sitwasyon niya. Like, yung Totoo yan, niya. totoo. No? Yes, gaya yan. Kasi meron kami sa school, sa IK, pagka-screening, may screening kasi may interview kami. Kailangan, since first time ko silang makakita, they have different character behaviors or what. And so you have to adjust, you have to adapt. Kasi hindi pwedeng kung paparo ako dito sa isa, ganun din ako sa isa. Kung siguro mabait ako dito sa isa, yung meron ako aplikante na, kasi meron naman talaga yung parang kala mo laging galit. Bata pa yun parang laging galit. Walang titignan ko, like, I will listen, sige. Observe ko muna Then, unti-unti pong tignan sa point of view mo, ano pang meron sa'yo? So, I ask different sets of questions. So, yung mga questions na yun, hindi siya para sa lahat. Kung may mga questions ako tinatanong for this applicant, and meron naman dun sa pangalawa. Kumbaga, wala naman siya psychological something, but actually, it works for me nung ina-apply ko siya sa akin, no? Kasi nga, lagi naman akong discreet. And it works, no? Kumbaga, kung ilalagay ko yung pwesto ko sa pwesto nila, gumaganda nagiging maayos. Yun nga, sabi, gentle, maayos yung flow. Kumbaga parang, kasi kung mag-apply siya, let's say, may aplikante sa akin, sir, may bakante pa ba dito sa IB? Kasi wala naman kayo pumapunta akong slot bakit ka napunta rito? Wala kang... Same, parang ganun din yung ni kapatid Like, parang, bakit ka nandito? Sino ba nagsabi sa'yo? Like, ganun, diba? So, kung ganun yung gagawin ko sa kanya, mangyayari sa akin, mapag-away ko. Pala tayo. Or, ako, bago ko yun sabihin, kung papalit ako sa pwesto niya, pag narinig niya kaya kung sasabihin mo na. Ano yung mararamdaman niya? Tama. Diba? So, that's one. Kasi, I had to, na-master ko na siya. Parang naano ko na siya. Pero, ibang usapan pag pagod ka spiritually. Yes. Hindi rin papasok yung ganong bagay. Well, there are times, hindi naman laging maayos Diba? Especially sa spirit. Well,
ito lang ang naging observation ko nung ako ay nagsiserve sa Lord for these years. Dahil threat ka na ng kalaban, talagang babatuhin ka niya ng babatuhin. Di ba? Kumbaga, bakit naman nung hindi pa ako Christian, parang wala naman ako halos problema na parang siniisip. Pero nung naging Christian ako, bakit parang mas lalong naging challenging? Di ba? Parang ako, nagkaroon ako ng ganong observations. But, ito yung laging sinasabi ng Lord sa akin. Hindi mo naman, Elijah, nung pinapatay siya ni Jezebel, na parang akala mo, nandun ako sa kwento. Pero parang, si Jesus kasi Elijah, no? That's not the no? But, yun nga, di ba si Elijah, takot siya. Tumakbo. To the point na parang gusto niya nang pakamatay. Di ba yung sabi ni Pastor Mark Carina? Parang ano yun? Isipin mo yung mga ganong tao, na-witness na nila yung Lord eh. Na-witness na nila yung greatest ng natalo eh. Natalo na ni, but then narapan niya papapatay siya. Ganon din yung reaction niya. Parang siguro kung araluhin natin, kahit naman siguro ako may papatay sa akin, matatapos din ako. Eh, yung mga ganong bagay, yung mga spiritually, nakakapagod, hindi ka man pakakain. Yeah. Pero grabe yung challenges, no? But one thing's for sure, no? Another thing, hindi naman siya nilabip ng Lord eh. Di ba? Ang ginawa ng Lord, hindi niya sinabayan si Elijah. Hindi niya hindi niya pinalis. Bagkos ang ginawa ng Lord, nag-adjust pa siya. Biligyan niya ng tulkain, tinagbahingan niya. Di ba? So, like, alam mo yun, pwedeng ganun din ang Lord din sa akin. Kung napapagod ako spiritually, meron akong pahinga. And I know that's what the Lord wants. And that's what we need kung tayo ay napapagod spiritually. Magpahinga tayo sa Lord, even Him. Siya nagsabi yun eh. Rest in Him. Yes. So why not still you do your part. You serve God. Kahit walang nakakakita, do kindness. Kahit mahirap, you have to proceed. You have to keep going, no? Kasi Severe. yes. And endurance kasi yung nade-develop sa atin, no? And that's one of the life experiences na talagang for 30 ka na ba? 30 na. For 30 years of an experience. Nabuild ko yung endurance na yan. Hindi dahil magaling ako officer, magaling ako, no? Dahil alam po na during those times na ako'y pagod, pinagpahinga ako ng Lord. And binigyan niya ako ng mga bagay na alam ng Lord na kailangan doon mga panahon. The good thing about serving God is during the times na kailangan natin siya, He's faithful. He will show up. He will do something. Even if we think it's not possible. May career. Tsugi na ako dapat this year or last year. That was a very impossible move by God. And actually, may divine intervention in. Tsugi na ako sa school dapat. Hindi na ako dapat teacher. But, you know that, I have these warriors, mga pamangkin ko. Good din, mga kasama ko, mga pamangkin ko, mga servants ng Lord. Kasi, Alam nila how to encourage. yes. There was alam mo yung time na 1 week, hindi. Wala na akong tanggal na talaga ako technically. And, kailangan ko na siyang i-let go eh. Pero, si Gladys, nagdadrive pa na din kayo mga pamamit ko sa mabuhay. Sabi ni Gladys, okay, everyone, pag-pray natin si Tito Bin kasi medyo may battle na kailangan talaga. Sa akin, sa sarili ko, tulad, nandun ako sa point na kailangan ko siya tanggapin eh. I have to move on. Parang defeated na. Yes. Maybe
May plano si Lord eh. And then dumating sa stoplight, sa may, sa may crossing. Habang nagpipray sila. Parang sa akin, sige, pray lang kayo. Pero naririnig ko yung declaration mo kanina kay bigla ako parang, hali pala na siguro, will I accept to, we can still do something. We can ask God to do this and that. And just believe people after. It did. Sabi ko sa'yo, for that short period, na nakagraduate ako, na dapat hindi. Shoutout sa mga professor ko dyan. Thank you. Hindi ako dapat makukuha sa trabaho. But nakuha ko na rin sa trabaho. So, 2 birds in 1 scope. 2 trials in 1 prayer. Grabe si Lord. Bukan na yun. And hindi lang siguro nila kita. And good thing about these warriors, these kids, they're pure. And so, alam ko, or I can say that they have that part dun sa prayer na, or dun sa answer prayer ng Lord. For a span of weeks lang, talagang nabaliktad yung sitwasyon. Ginago ng Lord yung, isipin mo, nakagraduate ako, tapos permanent ako sa trabaho. Sobrang, wow. That's the fruit. And, yun yung bagay na, nagbibigay sa akin ng encouragement every time. Be gentle, be kind, and to always look God for something, for everything. Kailangan natin. Hindi naman madam ka, hindi naman siya, pero, hindi naman kasi yung tipong one-time deal eh. Lord, benge po ang neto. Then, that's it. Still, on our part, we have to do our God things. Tapos kahit sa mga normal lang, hindi naman, kung tatay gawin nila, Lord, no? Don't let me also. So, we surrender to God. We ask God for our needs. Hindi naman siya manhid or what. He will provide lalo-lalo ng quality niya. As long as we are faithful, God is faithful.